Sa mismong araw ng kasal ko, isinuot ng fiancé ko ang wedding ring namin sa daliri ng kababata niya. Sabi niya sa akin, kung hindi raw ako susunod sa gusto niya, siya na lang daw ang papakasalang niya. Simple lang ang sinagot ko. Nung araw na ninakaw ang singsing ko, ang tanging nasabi ko lang ay, paggasara ng mga pinto sa reception hall, ang dosena-dosenang palakpakan ay nilamon ang kislap ang mga crystal chandelier sa itaas. Nasa isang sikat at marangyang hotel kami sa Ayala Avenue, Makati. Pinalilibutan ang Iceland ng 120 bilog na mesa na puno ng mga puting lilies at champagne gold na rosas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ako. Suot ang isang purong puting wedding gown. Ako si Elena Macharaeg, 29 na taong gulang. Ngayong araw, dapat ay pakakasalan ko si Hector Soriano. Ang lalaking karelasyon ko sa loob ng 7 taon. Umabot na kami sa palitan ng singsing. Kalmado ang boses ng pari. Hinihintay na ibigay ng groom ang singsing sa bride. Kinuha ni Hector ang isang maliit na velvet box. Ang singsing sa loob nito ay 3 buwan kong pinag-isipan. Pabalik-balik ako sa isang high-end na alahero sa Greenbelt para lang siguraduhing sakto ang sukat ng bato sa daliri ko. Naka-engraph pa sa loob ang mga inisyal naming dalawa. Saktong-sakto. Nak-vibrate ang telepono ko sa loob ng clutch bag ko. Wala sana akong balak tingnan. Pero isang larawan na nag-pop up sa screen ang kumuhang atensyon ko. Kuha, yon kagabi sa back entrance ng hotel. 1:17 ang madaling araw. Nakaakbay si Hector sa baywang ng kababatan niyang si Clarissa Agoncillo. Ang babaeng dapat ay nakatayo doon bilang panauhin. Napaangat ako ng tingin. Hawak ni Hector ang kahon ng singsing. Pero hindi siya naglakad palapit sa akin. Lumagpas ang tingin niya sa balikat ko at dumiretso sa pwesto ng mga bisita. Nakatayo dun si Clarice. Suot ang isang puting dress. Puno ng luha ang mga mata niya. Mukha siyang kawawang biktima na pinakaitan ng mundo, pero ang kaliwang kamay niya. Nakaunat palapit na parang inaasahan na niya ang mangyayari. Clarissa. Umingay ang boses ni Hector sa buong venue gamit ang microtelepono. Isang malambing at matamis na boses na hindi ko man lang narinig sa 7 taon naming pagsasama. Mula pa noong una. Sa'yo na talaga ang singsing na to. Lahat ng bisita sa 120 mesa ay napasinghap. Natigilan ang pari na may pilit ng ngiti sa mukha. At nag-umpisang magbulungan ang mga tao sa family seating area. Hinawakan ng mahigpit ng mama ko ang pulso ko. Bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Pero mas masakit para sa akin ang maramdaman na nanginginig ang mga kamay niya. Kinuha ni Hector ang kaliwang kamay ni Clarissa at dahan-dahang isinuot ang singsing na para sana sa akin. Nakakagulat kung gaano kasakto ang sukat. Hindi yon pwedeng maging coincidence lang. Sinukat na niya ang daliri nito bago pa man ang kasal. Elena. Sa wakas. Lumingon siya sa akin. Sa mga mata niya, walang pag-alinlangan at walang guilt. Puro inis at pandidiri lang. Kung patuloy kang magmamataas at hindi ka susunod sa akin, si Clarice ang gagawin kong asawa. Hindi siya nagdududa sa akin. Hindi niya ako sinasakal. At hindi siya makwenta sa lahat ng bagay na parang accountant. Gaya mo. Umiyak si Clarissa habang tinatawag ang pangalan ni Hector. Pero wala siyang ginawang hakbang para tanggalin ang singsing,
Kumikinang ang brilyante sa daliri niya. Tinatapan ang mga inisyal namin ni Hector. Humagbang akong isyang beses palapit. Gumewang ang 128 perlas na mano-mano kong itinahi sa laylayan ng gaon ko. Nung araw na sinukat ko to, medyo maluwak ang bewa. Kaya nagpuyat ako hanggang hating gabi para ayusin yon. Katabi ko si mama na nag-insert ngeng sinulit sa karayom. 2 gabi kaming halos walang tulog. Sa bawat maliit na perlas na yon, nakatahi ang mga pangarap ko at ang mga dasal nga mama ko. Medyo humina ang boses ni Hector. Okay lang ba talaga sa iyo to pang-asar niya? Gusto mo bang may sabihin pa ako hindi? Ngumiti ako. Hindi, yon ngitingan isang taong nagpipigil ng sakit. Ngiti yon ng isang taong sa wakas. Naibaba na ang napakabigat na bagahe na matagal na niyang bitbit. Pagkatapos kong bitawan ang salitang yon, tinalikuran ko siya. Naramdaman ko ang mga titik ng buong kwarto sa likuran ko. May naglabas ng telepono para mag-video. May nakbulungan ng awa. May nagsabi pang malaking gulo daw ito. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako papunta sa bridal suite at nilok ang pinto mula sa loob. Maganda pa rin ang bride sa salamin. Hindi hulas ang eyeliner ko, buo pa rin ang lipstick ko. Dahan-dahan kong inalis ang veil ko at itinupi yon sa ibabaw ng vanity table. Sa ilalim nun, may isa pang pulang kahon. Ito ang singsing na ibibigay ko sana kay Hector. Sa loop, may isang handwritten card. 5 beses kong binura at isinulat ulit ang huling linya nito bago ako nakapiling ng tamang sasabihin, sabay tayong tumingin sa isang direksyon. Hindi ko na binuksan ang kahon. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang isang naka-save na number. Sa pangalawang ring, sinagot ito. Ate, B. Sabi ko, hindi niyo na kailangang i-cancel ang reception. Simulan na natin ang plan B ayon sa schedule. Sa kabilang linya, natahimik sandali si Ate Bea Lazaro, isang corporate attorney. Wala na talagang atrasan to, anovala na. Siguradong susubukan akong durugin ng nga Soriano. Alam ko, sabi ko, habang kinukuha ang isang makapal na envelope sa bag ko. Nakasiyal ito ng red wax. 3 buwan ang nakalipas nung ihanda ko to. Nagdasal ako na sana hindi dumating ang araw na kakailanganin ko tong gamitin, pero hanggang dasal na lang pala yon. Ate, B. Sabi ko, nakatitik sa sarili ko sa salamin, tapos na akong manahimik para lang i-please ang ibang tao. Understood? Simulan na natin. Ibinaba ko ang tawag at ginamit ang kuko ko para buksan ang envelope. Umalingaw-ngaw ang tunong na napunit na papel sa tahimik na kwarto. Saktong-sakto. May tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng pinto. Si Mama. Ibinalik ko ang envelope sa bag at binuksan ang pinto. Nakatayo dun si Mama. Suot ang isang eleganteng navy blue na evening gown. Nakapin sa dibdib niya ang isang maliit na vintage pearl brooch na binili ko para sa kanya mula sa una kong sweldo. Matagal na niya itong hindi isinusuot. Sira na raw kasi ang lock. Tumingin siya sa akin at kinagat ang labi niya. Tara na. Yun lang ang sinabi niya. Tumango ako. Nung araw na yon, hindi ako tumakas mula sa kasal ko. Simula, akong mahlakat para bawin ang sarili kong buhay. Ang lumang opisina at ang 3 buwang paghahanda. Naghihintay ang isang itim na Lexus sa underground parking ng hotel. Ang taong nakahawak sa pinto sa likod ay si Ate Bea Lazaro.
Nasa early 40s siya. Suot ang isang matalim na gray pantsuit. Walang ni isang buho na nakawala sa pwesto. Pagkakita niya sa mukha ko, wala siyang sinabing kahit anong pampalubak-lub. Tumango lang siya. Oh, kunaang magdadrive. Shopot na yun, umupo ako sa backseat katabi ni Mama. Pagkasarangang pinto, ang ingay ng venue ay naiwan sa labas na parang kabilang mundo. Mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamay ni Mama sa hita niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Kasing lamig ene yelo. Elena. Wala man lang akong nasabi kanina sa loob. Sigurado ka bang okay lang? Tupakatapos nang ginawa niya sayo umiling ako. Nakita kong nanginginig ka. Sapat na yung ginawa ko. Nangingilit ang luha sa mga mata ni Mama. Pero hindi siya umiyak. Si Mama ang klaseng tao na ayusin muna ang tindik bago hayaang tumulo ang luha. Maaga siyang nabalo. Pinalaki niya ako habang yumuyuko sa mga kamag-anak namin. At sinubukan pang ibenta ang mga lumang singsing niya para lang makapag-ipon ng pondo nung nakumpisa pa lang ang kumpanya ko. Umalis ang kotse mula sa Makati at dumiretso sa isang medyo luma at tahimik na warehouse district sa Pasig. Dumating kami sa isang 7 palapak na lumang building. 3 taon na ang nakakalipas. Nung itayo ko ang tech startup ko, ito ang unang opisinang nirentahan ko. 40,000 piso lang ang upa kada buwan. Kapag tag-ulan, tumatagos ang tubig sa awang ng bintana. At kapag teginit naman, hindi gumagana ang aircon. Kahit minsan, hindi bumisita dito si Hector. Tinawanan niya lang ako at tinanong kung anong ginagawa ko sa isang basurahang tulad nito. Sirang main elevator kaya yung malit na freight lift lang ang gumagana. Naiwan si Mama sa kotse. Habang kami ni Ati, Bia ay umakyat sa 7th floor. Umaandap-andap ang dilaw na emergency light sa hallway. Gumagawa ng mahabang anino sa mga paa namin. Pagbukas kong kwarto, bumungat sa amin ang isang lumang desk. Mga patong-patong na puting kahon. At isang nakasara pang laptop. Sa whiteboard na nakadikit sa pader. Nakapin ang mga larawans. Timelines, bank transfer records, kopya ng corporate registries, at hotel receipts. May mga pula at asul na marker na ginamit pang drawing ng lines, pang bilog ng details, at pang sulat ng notes. Huminto si Ate. Bea, sa harap ng board, ganito katindi ang naging preparation mo simula pa nung nakarang 3 buwan. Bakit 3 buwan nakalipas, sumagot ako habang binubuksan ang isang kahon. Nung araw na sinabi niya sa akin na hindi ko raw siya maintindihan, 12 ng Marso. Isang araw na hindi ko makakalimutan. 3:00 ng hapon noon, nag-text si Hector. Sabi niya mag-overtime daw siya sa trabaho. Naniwala naman ako. Kaya nagsimula na akong magpalambot ng baka para sa lulutuin kong beef caldereta. Pero bandang hapon, nagataon na nakita ko ang kotse niya sa isang underground parking sa BGC. Ang entry time, 4:30 hapon. Nakaparada ang kotse sa building ng design firm kung saan nagtatrabaho si Clarice. Pinigturan ko yon at sinend kay Hector. Pagkalipas ng 6 na minuto, nag-reply siya. Sinusundo niya lang daw si Clarice dahil nasiraan daw ito ngang sasakyan. Umuwi siya ne 11:00 ne gabi. Nakahain na sa mesa ang malamig na caldereta. Sumubo siya ang isa at sumimangot. Ang lamig naman nito. Mainit sana yan kung hindi ka naguwing latte. Hindi na niya pinansin ang ibig sabihin ng sinabi ko. Naaligo siya.
At habang basa pa ang buhok, tiningnan niya ang printed na larawan na iniwan ko sa mesa bago siya umupo sa tapat ko. Elena. Mahigit 20 taon na kaming makakilala ni Clarice. Para ko na siyang nakababatang kapatid sa kabilang bahay, baka hindi mo maintindihan. Pero may mega relasyong kanyan kung 20 taon na pala kayong magkasama. Bakit hindi mo siya pinakasalan? Hindi siya sumagot. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya ng mahina. Hindi ganun kasimple yon. Pagkatapos, pumasok siya sa home office niya at nilok ang pinto mula sa loob. Nung madaling araw na yon, naririnig ko ang boses niyang tumatagos mula sa pinto habang may kausap siya sa telepono. Hindi ko marinig ang mismong pinag-usapan nila. Pero ramdam ko ang tono ng boses niya. Wala doon ang inis na palagi niyang ipinapakita sa akin. Sa halip, nandun ang isang malambing at mapag-arugang boses na para lamang kay Clarice. Nung gabing yon, isinulat ko ang unang linya sa isang secure digital notepad ko. Kung hindi siya babalik, maglalakad akong mag-isa. Nagsimula lang yon bilang isang simpleng note. Pero mula noon, paunti-unti akong nangalap ng ebidensya, GPS records, resibo nga hotel, na-recover na data mula sa mga deleted messages, at mga corporate registries. Tinrack ko rin ang mga parang inilipat mula sa personal bank account ni Hector papunta sa account ng isang third party. Si Clarice ang main mistress niya. Pero hindi lang siya ang nag-iisa. May isa pa siyang babaeng kasama nun sa isang private rest house sa Tagaytay, mga overnight trips sa isang beach house, at mga late-night credit card charges tuwing may business trips daw siya. Tinatawag niya akong nakakasakal na babae. Pero hamak na mas marami siyang itinatago sa akin. Binuklat ni ate. Bea ang isang file sa ibabaw ng desk. Ito yung prenuptial supplementary agreement na pinapipirmahan sayo ni Hector. Tama o. Napaka-malicious ang laman niyan. Joint management rights sa lahat ng bagong teknolohiya. Client data models. At credit scoring algorithms na magagawa sa loob unang 2 taon and kasal. Hindi yan standard na prenup. Sabi niya sa akin. Para daw, yan masuportahan namin ang isa't isa bilang mag-asawa. Napatawa ako. Wala nang mas gasgas pang dahilan kasasali niyang para masuportahan ang isa't isa bilang mag-asawa. Isinara ni ate B ang file at ang unang gumawa ng draft na ito ay si Clarice Agoncillo. Nakalimutan niyang burahin ang metadata NG revision history. Ang Agoncillo Consulting Inc. Ang kumpanyang itinayo ni Clarice ay nagpapanggap bilang isang management consulting firm para sa mga small businesses, pero ang ilang bahagi ng client list niya ay saktong-sakto sa manalayak na data mula sa kumpanya ko. Ang structure, ang proposal materials niya, risk evaluation models, at pati na rin ang mga formula para sa pagkompute ni estimates ay parehong-pareho. Hindi lang ako trinidor ni Hector bilang fiancé. Sinusubukan niyang ialay kay Clarice ang kumpanya ko, ang kredibilidad ko, at ang lahat ng pinahirapan ko sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ang bagong laptop at nag-download isang encrypted folder mula sa cloud. Habang umusad ang loading bar sa screen, pinapanot ko ang hangin na tinutuklap ang lumang duct tape sa awang ng bintana. Hindi kailanman naging main issue yung naudlot na kasal. Sabi ko, ang talagang binabawi ko ngayon ay hindi ang isang lalaki, kundi ang mismong pinahirapan ko buong buhay ko. Nang marinig yon ni Eti B,
Bahagya siyang ngumiti sa unang pagkakataon. Kung ganoon, ilatag na natin ang lahat sa family meeting bukas. Oh, binalik ko ang laptop sa bag ko. Inisip siguro nila na iyak ako at hihingin ng tawad. Siguradong ganyan ang nasa isip nila. Kaya nga bukas, ipapakita ko sa kanila ang totoong kwenta. Pinatay ko ang ilaw sa lumang opisina. Tanging ang dilaw na emergency light na lang ang naiwan sa hallway, na nakpapahaba at nakpapanipis sa mga anino namin. Alam kong hindi na ako babalik kailanman. Wala na akong babalikan hindi sa venueng kasal na yon. At lalong-lalo na, hindi sa pamilya Soriano. Ang katibayan ng bayad utang sa family meeting. 3:00 ng hapon kinabukasan. Dinala ko si mama at si ate Bea sa isang exclusive private dining club sa Forbes Park. Ito ang laging ginagamit ng pamilya Soriano kapag may pinag-uusapan silang internal na issue and pamilya. May mahogany walls at mamahaling floral arrangements sa kwarto. Dito rin mismong lugar unang namit ni mama ang parents ni Hector. Nung araw na yon, tiningnan ng nanay ni Hector ang simpleng damit ni mama at binigyan siyang mapangmatang ngiti. Sabay pahiwatig kung gaano daw siguro kabanat ang buhay namin. Yumuko na lang nun si mama at nagpasalamat sa kanya. Sa biyahe pauwi nun, hindi umimik si mama kahit isang salita. Sa loop ang private room. Nakaset up ang 6 na upuan. Sa kabisera ng mesa, nakaupo ang tatay ni Hector na si Ricardo. Katabi niya ang nanay ni Hector na si Carolina. Nakaupo naman si Hector sa tabi nito. At sa kanan niya ay si Clarice. Suot ang isang mapusyaw na blue dress. Kumapal ang makeup niya para lang itago ang mugtong mga mata niya kakayak kahapon. Magang dumating si mama at diretsong nakaupo sa pwestong pinakamalapit sa pinto. Hindi niya ginagalaw ang tsaan niya. Umupo ako sa bakanteng upuan. Tumayo si ate Bea sa likuran ko ng bahagya. Saktong-sakto bilang legal counsel ko. Si Ricardo ang unang nagsalita. Elena, hindi ka namin pinatawag dito para husgahan. Nabalitaan ko ang nangyari kahapon mula kay Hector. Sigurado akong nadala ka lang NG emosyon. Pero ang pag-walkout mo sa reception ng pamilya Soriano sa ganung paraan, ito ay isang napakalaking pambabastos. Pambabastos para sa kanila. Mas malaking insulto pa pala ang pag-alis ko sa venue kesa sa isinioten fiancé ko ang singsing ko sa ibang babay. Ibinaba ni Carolina ang tikap niya. Kababata ni Hector si Clarice. Para na siyang kapatid sa kanya. Kung paghihinalaan mo siya ng sobra-sobra, nasasaktan din si Clarice. Bahagyang nanginik ang mga balikat ni Clarice. Elena, hindi ko talaga ginusto yung nangyari. Bigla na lang yung ginawa ni Hector kahapon. Hindi ko siya tiningnan. Ibinaling ko ang paningin ko kay Hector. Hector, totoo wala talagang namamagitan sa inyo ni Clarice Agoncillo na tahimik ang buong kwarto? Tanging ang mahinang tunog ng kubiertos mula sa labas ng pinto ang naririnig. Tinitigan ako ni Hector. Humugot ng malalim na buntong hininga matapos ang mahabang sandali. At nagsalita. Elena, tama na yan. Sawang-sawa na ako sa ugali mong imbestigahan ang lahat. Hindi pinapakialaman ni Clarice ang telepono ko. Hindi niya tinatrack kung saan ako pumupunta. At hindi niya ginagawang investigasyon ang pang-araw-araw nating buhay na tulad mo. Oh, sumobra ako kahapon nung isinuot ko sa kanya ang singsing.
pero ikaw ang nakatulak sa akin na gawin yun. Sa mga salitang yon, naglaho ang kaisa-isang natitirang pagdadalawang isip ko, binuksan ko ang bag ko at inilapag ang isang dokumento sa mesa. Isa itong debt clearance confirmation na may selyo at red certified seal. Si Ricardo ang unang kumuha nito. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang malalim na pagkakunot ng niya. Ano ang ibig sabihin nito kung ano ang nakikita niyo? Diretsong paliwanag ko, 3 taon na ang nakakalipas. Nagbigay ngang 750,000 piso ang pamilya Soriano sa kumpanya ko ayon sa kontrata. Hindi yon investment, kundi isang utang na may 12% interest kada taon. Sa loob ng 3 taon, binayaran ko ang principal at ang interes na umabot sa kabuang 884,000 at 250 piso nung isang buwan. Natanggap ko ang clearance confirmation na ito mula sa legal department ng mga Soriano. Nagiba ang kulay mukha ni Carolina. Bakit mo naman babayaran ang ganyang bagay na parang nasa libro kung hindi dahil sa 750,000 piso na yon? Hindi kailanman makakabangon ang kumpanya mo? Oh, kaya nga ako nagpapasalamat. At kaya binayaran ko yon ng buo kasama ang interes. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Pero Carolina, hindi ka pwedeng maningil ng interes sa isang tao tapos tatawagin mo itong charity sa huli. Kung umasa kayong babayaran yon, utang yon. Kung gusto niyong tawaging utang na loob, hindi niyo na sana ginawang formal na loan contract nung una pa lang. Nanginih ang mga labi ni Carolina. Si mama na nakaupo sa tabi ko ay napahugot ni malalim na hininga. Palaging pakiramdam ni mama ay mababa siya kumpara sa mayamang pamilya Soriano. Tumulong sila sa pondong startup ko. Na-introduce sila na magaling na doktor nung na-hospital siya at inabunuhan nila ang bahagingang gastos sa kasal. Dahil doon, akala niya wala kaming magagawa kundi yumuko na lang kahit ano pa ang sabihin nila sa amin. Pero mali siya. Ibinalik namin ang lahat ng natanggap namin. Bayad na ang utang. Ang bayad sa doktor ay nasettle na ng buo base sa standard rates. At ang naabunuhang gastos sa kasal ay nareimburse na lahat. Wala nang rason ang pamilya Soriano para maliitin kami. Inilapa ni Ricardo ang dokumento sa mesa. Elena, ito ba talaga ang plano mo mulat sa hindi? Hindi noong una. Kumuha ako ng kopya ng isang draft contract. Nagsimula lang ito nung araw na pinilit ako ni Hector na pirmahan itong prenuptial supplementary agreement. Tiningnan ni Ricardo ang anak niya. Hector, ano tu bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Hector? Standard prenup lang yan. Isang normal, nakasunduan para i-manage ang mga joint assets natin pagkatapos ikasal. Hindi yan standard. Kalmadong sumingit si Ate Bia. Malinaw na nakalista sa draft na ito ang joint management rights sa mga proprietary client credit evaluation models ni Elena, supply chain risk systems, at investment algorithms. Sobra-sobra ito kumpara sa sakop ng isang normal na marital asset agreement. Nagsalita ako kay Hector. Sabi mo sa akin, para to masuportahan natin ang isa't isa bilang mag-asawa. Pero nung chinek ko ang revision history ng draft, ang unang author, si Clarice. Akat na namutla ang muka ni Clarice. Misunderstanding yan. Inayos ko lang ang format ng document para sa kanya.
Ang pag-ayos ang format ay hindi kailangang ilista isa-isa ang mga core assets ng kumpanya ko, nagpatuloy si Ati. B. Ang electronic data na ito ay na-authenticate na may kasamang timestamp mula sa isang third-party agency. Tanggap na tanggap ito bilang matibay na ebidensya sa isang demanda, tuluyang nagbago ang ihip ngang hangin sa buong kwarto. Sa wakas, naintindihan na nila kung ano ang nangyayari. Hindi ito isang simpleng away pamilya dahil sa nag-inarte na bride. Ito ay isang kaso ng corporate espionage at unfair competition. Inilapak ko ang ikatlong dokumento sa mesa. Agoncillo Consulting Inc. Managing Member Clarice Agoncillo. Itinayo noong ika-17 Nobyembre, nakaraang taon. Starting capital 500,000 piso. 235,000 piso doon ay inilipat mula sa personal bank account ni Hector duman sa intermediary account ng pinsan ni Clarice. Nagsimulang manganak si Clarice Elena. Misunderstanding lang to gusto ko lang magtayo ni sarili kong negosyo. Tinulungan lang ako ng kaunti ni Hector. Wala akong intensyong magnakaw kahit ano mula sayo. Kinuha ko ang telepono ko at nagplay ng isang audio recording. Umalinghaw ang boses ni Clarice sa buong kwarto. Hector, sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli matalino si Elena sa numbers? Paano kung mapansin niya na pareho tayo ng mga clients, sumunod ang boses ni Hector? Masyado siyang busy sa preparation sa kasal, hindi niya mapapansin yan ngayon. At kung mapansin man niya, ako ang magpapatahimik sa kanya? Ayaf na ayaf ni Elena ng gulo. Kapag kasal na kami, unti-unti kong ililipat sa iyo ang management rights. Matigas ang ulo niya, pero sa uli, wala siyang magagawa kundi ipaubaya to sa akin. Tumigil ang recording. Walang sinuman ang umimik. Nanginginig ang mga labi ni Clarice at nawalan ng kulay ang mukha ni Hector habang nakatiti sa akin. Napakujom ang mingakamao ni Ricardo. Habang nakahawak si Carolina sa dibdib niya, tiningnan ko silang lahat. Akala niyo ba kayo ang sumira ng kasal ko kahapon? Nakakamali kayo? Matagal na itong sira. Nung araw na unang nagsinungaling si Hector. Nung araw na naniwala ako. Nung araw na inakala niyo na kahinaan ang pananahimik ko. Sira na to. Isang ginegosyante si Ricardo. Isa siyang tao na gumagawa ng decision base sa tubo at lugi. Hindi sa emosyon. Agad niyang ibinaba ang boses niya. Elena, sabihin mo ang mag-kondisyon mo. Apology. Settlement. Kung mayos natin to sa mabuting usapan, handang makipag-negotiate ang pamilya Soriano. May 4 akong kondisyon. Inilapak ko ang isang formal legal notice na ginawa ng lawyer ko sa ibabaw ng mesa. Una, maglalabas sina Hector at Clarice ng public apology kung saan aminin nila ang pamamahiya sa reception at ang pagnanakaw ng trade secrets. Pangalawa, isasara ng tuluyan ang Agoncillo Consulting Inc. at kailangan agad itigil ang paggamit ng data, models, at client lists energy kumpanya ko. Pangatlo, magbabayad kayo ng 17,500,000 piso para sa direct damages at lost profits. Pangapat, permanenteng isusuko ni Hector ang anumang karapatan o future claims sa lahat ng assets ng kumpanya ko. Napasigap si Carolina, 17,500,000 piso. Sira na ba ang ulo mo kung abot ito sa korte? Mas lalaki pa ang halaga niyan. Sabi ko, hinawakan ni Clarice ang mangas ni Hector. Hector,
May sabihin ka naman, hindi ko kayang bayaran yan. Ikaw ang nagsabi sa akin na magtayo ngang kumpanya. Ikaw ang nagbigay ngang ma-file sa akin. Sabi mo pa nga sa akin. Ang pagbibigay ngang singsing ang paraan mo para itama ang lahat. Hindi hinawakan pabalik ni Hector ang kamay niya. Sa sandaling yon, mukhang naintindihan na ni Clarice. Ang pagmamahal ng isang lalaki ay maganda lang tingnan kapag hindi niya kailangang panagutan. Nung isinampal sa mukha niya ang demandang nakakahalaga ng 17 milyon at 500,000 piso. Biglang, najing makwenta ang pag-ibig naya. Tumayo ako. Ipaubaya ko na ang susunod kay ati. Bia. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, tinawa ni Hector ang pangalan ko, Elena. Aabot ba talaga sa ganito lumingon ako sa kanya? Wala akong sinira. Nilabas ko lang sa liwanag ang maginawa mo. Huminto ako sandali bago nakpatuloy, kung sapat na yun para masira ang lahat. Ibig sabihin, hindi talaga ito kayang tumayo sa liwanag simulat sa pool, kasabay ngang paksarangang pinto. Narinig ko ang paksihaw ni Ricardo at ang tunok na isang tikap na nabasak sa pader. Hindi na ako lumingon pa.